Amen! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay at sa atin ay bumubuhay araw-araw. Alam niyo po, may sinasabi po sa aklat po ng Matthew chapter 25 at ito po ay nagsisimula sa verse 14 to 30. Pero ang pinaka-highlights po dito ay yung nandun po sa verse 23. Kasi ito po yung salubong sa langit. Ano bang sasabihin sa atin ng Panginoon kapag tayo pa ay humarap na sa Kanya? At sigurado makakapasok tayo sa langit at siya mismo ang nagsabi, "Come into my kingdom." Alam niyo po, ito po yung pagbibigay ng Panginoon ng parabola or the parable of the talents. Lahat po tayo ay binigyan ng Panginoon ng gift and talents at yan po ay may purpose. Ang purpose niyan ay magamit yan ng Diyos. At yan po ay patungkol po sa isang pagsunod at paglilingkod po sa Panginoon na gamitin ang ating buhay na pinapagamit ang ating panahon at ginagamit ang mga talento at kaloob ng Panginoon. Kasama na po yung mga skills na natututunan natin sa mga training natin sa buhay. Hindi lang po sa church, maging yung training po sa secular. Na ang purpose ng lahat po ng yan ay magampanan natin at magawa po natin ang pinapagawa ng Diyos dito sa lupa, which is yung tinatawag na Great Commandment. Kung paano ang mga taong ligaw at hindi paligtas ay madala natin sa Panginoon at hindi na maligaw at sila po ay maligtas. Ang sabi dito ng Panginoon, ay sabi niya, ako'y nagbigay ng talento sapagkat ang kaharian ng Diyos ay katulad nito. Ang bawat isa ay binibigyan ng talento. Tatlong bagay lang, tatlong tao binigay niya doon 5, 2, at 1. So ang nangyari, yung 5, binigyan ng talento, ginamit niya at binalik niya sa Panginoon, naging 10. Yung 2 naman ay naging 4. Pero alam natin diba yung isa dahil sabi niya takot siya ay isa lang, hindi niya pag ginamit. Pero tingnan niyo po, doon sa ang buhay, talento at kaloob na binibigay ng Panginoon na pinapagamit natin, sisiguraduhin ng Diyos na iyon po ay magmumultiply. At pag nagmultiply from 5 to 10, dumami, ibig sabihin talagang pakarami, no? Nagdoble pa, ano pa? Pag nag-grow, naging fruitful, maririnig po pala natin ito, word na galing mismo sa Panginoon. Well done, good and faithful servant. At ang sabi niya doon, come into my kingdom. Ibig sabihin, sigurado po sa langit, kapag ang isang Kristiyano at isang taong tatanggap sa Panginoon ay maglilingkod sa Diyos at susunod na sa Diyos, sasabihin ni Lord, well done. Ang ibig sabihin po ng well done ay talagang pinagamit mo ang buhay mo. No, ligtas ka na, pinatawad ka na, naging makabuluhan pa ang buhay mo. Well done. Ibig sabihin niyan, natapos mo. Pangalawa, yun po ay sinasabi doon, good. Sabi rin po ang isip ng good, mabuti. At alam niyo po yan po sinasabi ko sa Matthew 28, 18, 19-20, kasi stands po ng good is go, obey, and disciple. So ang mga tao nakakasunod, ang mga Kristiyan nakakasunod sa Great Commandment, nag-go-obey the disciple, sabi ng Lord, you are faithful. At dahil dyan, sabi nun, ikaw ay naging servant. 4 po yun Sabi nun, well done, good and faithful servant. At ang sabi ron, come into my kingdom. Amen. So maraming pong salamat. Tayo po yung manalangin. Panginoon, pagpalay mo po ang bawat isa sa amin. Ngayon ay naintindihan namin ang kalagahan ng pagsalubong ng Lord sa amin na kami po, Panginoon, ay makakarinig ng well done, good and faithful servant. Tiyak ang pagpunta po namin sa langit dahil kami ay gagamitin mo. Ito po ng aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Bukas po ulit, araw-araw na pagpapala.